So, day 2 na tayo, Forex Basics. So, may mga jargons dito na tatry natin medyo simple, no? And try natin i-discuss yung mga basics ng hindi nakaka-intimidate. So, kung napanood mo yung day 1, sinabi ko na foundation muna. Siyempre, di ba? Mindset, discipline, risk management. Ngayong day 2, again, basics naman tayo. Kasi marami sa inyo gusto mag-trade, pero na-intimidate sa terms. PEP spread, lot, leverage, margin, equity. Tapos, parang feeling mo, ang dami mong hindi pa alam. Ang good news, madali lang to kapag pinasimple natin. So, goal ng day 2 after nito, kapag may narinig kang jargon, hindi ka na matataranta at hindi ka na malilito. Maintindihan mo kung ano yung meaning, ano yung epekto niyan sa pag-trade mo, at ano ang dapat bantayan. So, number 1, ano ba talaga ang Forex? Saan man ang galing ang term niyan? Forex is from the two words, foreign and exchange, meaning palitan ng pera ng bansa. Kapag bumibili ka ng USD gamit ang PHP, currency exchange yun. Sa Forex trading, ginagawa natin yun on a chart. Profit comes from movement ng presyo ng mga currency pair. So example, ganito, next month pupunta ka ng US. So syempre, kailangan mo ng dollars, kailangan mo ng USD. Meron kang allowance sa 50,000 pesos. Pinapalit mo into dollars, $1,000 yung binigay sa'yo. Punta ka sa money exchange, ganyan, di ba? So after 1 month, for some reason, hindi ka natuloy. Hindi ko alam kung na-heartbroken ka or di natuloy yung trabaho, di ba? Basta hindi ka natuloy. After 1 month, pinapalit mo yung $1,000 mo kasi hindi ka na pupunta eh. Ito yung malupit. Yung $1,000 mo, binalik mo sa money exchange. Tapos, pagbalik nun, hindi na 50K binigay sa'yo. Binigay sa'yo 53,000 pesos. So, in short, kumita ka ng 3,000 pesos using Forex trading. Ang nangyari is tumaas yung value ng USD habang hawak mo siya. At nung pinapalitan mo, ayun, nag-profit ka ng 3,000 pesos. Number 2, currency pair. So alam naman natin pag nag-forex tayo, laging dalawang currency, laging pair. For example, Euro USD. Ano ang base, ano ang quote? Euro ang base. Yung pinakauna, laging yun yung base. Ang next ay yung quote. Laging yun yung pangalawa. Quote currency. Base currency, quote currency. So for example, nakita mo yung price ng Euro USD. Nasa 1.1,000. So 1.1000. Ibig sabihin ito ibig sabihin. 1 euro, okay, yung base is equal to 1.1 US dollars. So ang laging value ng base ay 1 lang. Okay? At yung nakikita mong price sa mga charts, yun yung value ng quote currency. So 1 euro is equal to 1.1 US dollars. Pag nag-trade ka, dalawang bagay lang ginagawa mo. Either magbabay ka or magsisell ka. Kapag magbabay ka, you believe na tataas yung pair. At kapag magsisell ka, you believe na bababa yung pair. So ganito kasi yan sa Forex trading. Kapag lumalakas yung euro, ibig sabihin, tataas yung price. Yung lakas ng euro, tumataas. Pag naman lalakas yung USD or hihina yung euro, bababa yung price. Okay, so yan ang nangyayari. So again, pag yung prediction mo, tataas yung price, you buy. Pag naman bababa yung price, you sell. Number 3, ano ba yung bid price, ask price, at spread? Ito yung mga medyo nakakalito ng onte, no? Pero pinaka-importante rin to kasi dito nagmumula yung, Coach, bakit pag nag-trade ako, negative agad? Diba? Dapat 0, diba? Kasi papasok ka pa lang eh. So, dalawa yan lagi. Ang ask price sa taas, ang bid price sa baba. At yung pinaka-difference nun, yung nasa gitna na value na yon, ay yung spread. Yung difference ng dalawa. Yan yung bayad mo. So, example, ito. Ang bid is 1.1000 or 1.1000. Ang ask ay 1.1002. Okay? So, ano yung spread? Yung spread ay 0.0002. Meaning, pag nag-buy ka, mag-start ka, a bit negative kasi you entered sa may ask. And if you exit instantly, you exit at the bid. Kaya di ba daming lumalabas ngayon na no spread or low spread? Kasi nga, pag mas maliit na spread, mas friendly lalo na sa scalping. Mas malaki ang spread, mas mahirap sa mga small targets. Also, spread can widen kapag volatile or news time. Kaya di ba sinasabi lagi na huwag magte-trade sa high impact news lalo na kapag bago ka pa lang. So next tayo, number 4. What is a PIP? PIP
is the basic unit of movement sa Forex. So kung sa height may cm or inches, sa Forex may pip. For most pairs like Euro USD, 1 pip is equal to 0.0001. Ayan yung 1 pip. Example, Euro USD from 1.1000 to 1.1010. 1.1010. Ayan. Ang movement niya ay 10 pips. So, balikan lang natin yun. Lagyan natin 1.1234. Okay? Yung 4 na nasa dulo, ang tawag dyan yung ones. Okay? And then, pag na-move ka doon sa number 3, ang tawag dyan ay tens. And then hundreds, and then thousands. So, bakit hanggang thousands lang? Hindi na pinapansin yung pinakadulo kasi sobrang laki niyan. And usually, baka lang malito kayo, meron pa yung isa pang number sa dulo. So, imbis na 1.1234, may 5 pa yan na maliit. Ang tawag doon ay fractional pip at hindi pinapansin yun. Cancel yan at cancel yung isang pinakadulo. Yung dalawang pinakadulo, cancel, hindi papansinin yan. Kasi ito naman sobrang liit, ito sobrang laki. Pero hindi laging ganyan na may mga ibang pairs like yung JPY pairs na kalito, di ba? For JPY pairs like USD JPY, ito siya. 1, yung pinakauna, wag natin papansin kasi sobrang laki. And then, yung next nito, yung papansinin mo na is yung 1.2.34. Okay, tanggalin mo natin yung pinakaunang 1. Okay, so 1.2.34. Same lang yun. Okay, yung 4, ones din. Yung 3, tens din. Dot. And then 2, hundreds. And then yung 1 is thousands. Same lang yun. Medyo pampalito lang yung decimal point. At again, minsan meron pa yun sa pinakadulo na fractional pip na maliit lang na hindi natin papansinin. Very important yan kasi kasama yun sa pag-compute ng lot size natin. And yung lot size natin magdedetermine ng profits and losses natin. So, eto number 5, mga kandila, candles. Nakita natin ng mga red and green candlesticks na yan at may mga stick yan sa dulo. Ano yan? Banana kayo? Isang full course to pero dito bibilisan lang natin. Again, so ano yung nasa gitna na yung green bar lang? Okay? Yan yung tinatawag na body. Okay, yung nasa gitna na green bar lang body. Ano yung mga stick? Ang tawag dyan sa mga stick na yan, yung wicks. Okay? Or W-I-C-K. Parang John Wick. Ganun. So, kapag green ang candlestick, ibig sabihin niya, nagsimula ang price sa ilalim ng body. Okay? Yan. Turo mo. Pak. Okay? And then, ang ginawa niya is, for example lang, di ba may mga wick dyan, dinaanan muna niya yung wick sa baba. And then, dinaanan niya yung umangat siya. Then, dinaanan niya yung wick sa taas pa. Then, bumaba siya ng onte. And then, dyan siya nag-stop sa end ng body ng green sa taas. Okay? Ganyan mag-formulate ng isang green candlestick or iba tinatawag bullish candlestick. Ito naman, pag red, punta naman tayo sa red. Kapag red naman, nagsisimula ang price dun sa taas ng red na body. Dinaanan niya yung mga wicks. Let's say, umangat muna siya. Then, bumaba siya sa pinakadulo ng wick. And then, umangat siya ng onte. And then, nag-close siya sa baba ng red na body. So, ibig sabihin yan, bearish candlestick or red candlestick. Okay, again, pag green, tumaas. Pag red, bumaba yung price. Number 6, time frames. So, ano ba yung time frames? Ibig sabihin lang yan is kung gaano katagal yung isang candle. For example, pag sinabing nasa 1 minute time frame ka, ibig sabihin nun, 1 candle is equal to 1 minute. Pag nasa 15-minute time frame ka, paano yun? Ibig sabihin, 1 candle is equal to 15 minutes. So, pag nasa 4-hour time frame ka, ibig sabihin nun, 1 candle is equal to 4 hours. Number 7, ito ang lots. Ito yung size ng trade mo, yung position size mo. So, very important to kasi ito yung magdetermine again ng profits mo or losses per pip. So, ito yung approximate na rule of thumb. For many USD quoted pairs like Euro USD, a standard lot, sabihin 1 lot, is equal to $10 per pip. Pag naman yung mini lot, ang tawag mini lot ay yung 0.1 na lot, ibig sabihin yan $1 per pip. Pag naman yung micro lot, 0.01 lot yan. Ibig sabihin nun, $0.10 per pip or 10 cents per pip.
So bakit ko sinabing approximate yan? Kasi yung pip value can vary slightly depending sa pair and account currency. Pwedeng $9 yan or 11. Basta around nandun siya sa 10. So ito na yung favorite mo, number 8. Paano mag-compute ng profits and losses? Yung pips equals yung pip value. For example, if your size is a mini lot, diba? Yung mini lot, ano ulit? $1 per pip. And you lose 15 pips. Talo ka. So, magkano yung loss mo? Diba? Mini lot ka, so $1 per pip. 1 times 15. That's $15. So, paano kung 1 lot naman? So, for example, nanalo ka ng 15 pips sa 1 lot. 1 lot is equal to $10. So, 10 times 15 equals 150 USD. So, nanalo ka ng $150. Leverage. So, isa to sa mga nakakalito. Pero hindi natin ito kailangan pakomplikahin. Leverage is basically borrowed buying power from the broker. So, di ba nakikita natin yung mga leverage is 1:50, 1:100, 1:500. Ito yung important truth. Yung leverage, hindi ka naman niya fino-force na mag-risk ka ng malaki. Pero pinapayagan ka niyang gawin ito. So, kahit na maliit yung capital mo, pwede kang mag-risk ng malaki kung ang leverage mo ay, let's say for example, 1:1,000. Mga ganun. So, ang like ko sinasabi sa mga students is, huwag mo papansin yung leverage. Lagyan mo lang 1:200. Baliwala yan, basta alam mo lang yung risk management plan mo. So, ang risk management plan mo is 1% per trade. Hindi mo kailangan ng sobrang laki na leverage. Number 10, ito yung mga ilang nakakalito na terms. Good to know din naman to. Yung margin, equity, free margin. Okay? Ito yung terms na kailangan mo para maintindihan bakit minsan bigla na lang na-close yung trade mo. Diba? So, yung balance, ayun yung pera mo kapag walang open trades. Ayun yung balance. Okay? Equity, ayun yung balance plus yung floating mo na profits and losses. Okay, yun yung real time value ng account. Kumbaga, kapag bigla mong kinlose yung lahat ng ongoing trades mo, yan yung magiging totoong pera mo. Margin, ayun yung portion ng funds na naka-hold to keep positions open. So, kumbaga, naka-open position mo dito, di ba? Sige, para magtuloy-tuloy yan, ipunin ko muna to. Yan yung margin. Free margin. Yan yung available funds to open new trades or absorb drawdown. Kapag lumalaki yung loss mo, bumababa yung equity. Kapag equity becomes too low relative to margin requirements, pwedeng magkaroon ng, ito yung tinatawag nila na margin call. Stop out. Yung automatically sinara ng broker yung position mo. Kasi hindi na kaya ng account mo yung mga losses. So again, anong gagawin natin? Huwag mag-overtrade, huwag mag-oversize, and lagi maglagay ng stop loss. Number 11, okay, order types. Ito, simple ako na lang Number 1 is yung market execution or market order. Ibig sabihin nun, papasok ka now sa current price. And then, meron din tayong tinatawag na mga pending orders. So meron mga buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Ibig sabihin lang yan, ayaw mo muna pumasok sa mga prices ngayon, may hinihintay ka pa ng mga prices. So, pwede mo gamitin yung mga limit orders or mga stop orders. And next ay yung stop loss at take profit. Yan yung madalas narinig nyo na SL ako, na TP ako. Stop loss, yan yung defined loss kapag natalo ka sa trade. Take profit, yan naman yung defined target kapag panalo ka sa trade. So again, kailangan maglagay ka lagi ng stop loss, lalo na kapag bago ka pa lang. Ang ayaw natin mangyari is emotion yung maging driver mo kung kailan titigil yung mga losses mo. Ito pa, risk to reward. Nakita nyo, 20RR, 10RR, 5RR, 1RR, or risk to reward. Ayan yung relationship ng possible gain sa possible loss. So for example, like ko sinasabi, 1:1. Ibig sabihin, yung possible gain mo is 1 and possible loss mo is equal to 1. So for example, possible loss mo is 50, ang possible gain mo is 50 lang din. Pag naman 1:2, ang possible gain mo is doble. So 1:2 is for example, ang talo mo is 50 USD, pero ang panalo mo is equal to 100 USD. Yan yung 1:2. Kaya maganda pakinggan yan. Diba? 1:3, ganun din. So yung 50 ang loss mo, 150 naman ang win mo. Pero remember, every time na tinataas mo to, 1:20, 1:10, bumababa yung winning percentage mo. So, ang pinaka-beginner friendly is 1:1. Then, pag nakita mo na maganda na yung win rate mo, pwede kang tumaas to 1:2. And so on and so forth. Volatility. Ayan, sabihin lang yan, pag may mga big wicks, may mga spikes, kumbaga yung volatility yung pinaka-hataw, pinaka-bilis at laki ng galaw ng mga candles. So, di ba lagi nasasabi yung gold ay high volatility. Ayan.
Kasi minsan yung 0.01 lot mo sa EURUSD, sobrang layo ng difference sa gold. Kaya diba, like ko sinasabi, pag beginner, focus muna sa mga stable currency pairs like EURUSD, GBP-USD, AUD-USD, ganyan. And then siguro kapag medyo gusto mo ng thrill or medyo tumataas na yung confidence mo sa mga currency pairs at gusto mo na mag-explore, yan, pwede mo try yung XAU-USD. Trading sessions naman tayo. Kailan ba gising ang market? Alam naman natin, Forex is 24 hours, 5 days a week. Pero hindi equal movement all day. Generally, Asian session, anong oras yan? Often, slower. So sa Asian session, ang madalas gumagalaw dyan, ayan, yung JPY, AUD, and yung NZD. Punta naman tayo sa London session. Ang madalas naman gumagalaw dyan is yung Euro, GBP, CHF. So 3 p.m. yan hanggang 12 midnight. At yung New York session naman, 8 to 5. So make sure mo na lang na i-check mo lagi sa Google yung mga oras ng London, ng US kasi nag-iiba-iba yan dahil sa daylight savings. And ang pinaka-favorite talaga ng mga traders ay yung tinatawag na London and New York overlap. Ibig sabihin, sabay yung dalawa na bukas. So yung New York session is 8 to 5. So ano yung overlap nila? 8 hanggang 12. Ibig sabihin, dalawa yung bukas na session. So mas maganda yung mga movements. So ibang mga traders, dito sila talaga nagtitrade. And ito, news and economic calendar para hindi ka magugulat kung biglang mga spike. Lalo na kapag nasa US session, no? So kailangan lagi natin i-check yung news. So punta ka lang sa forexfactory.com, punta ka sa calendar, and then makikita mo yung mga red na folders, yan yung mga high impact news. Wag na wag kang magtitrade, lalo na kapag bago ka pa lang, kapag merong high impact news. This is to protect your capital kasi hindi natin alam kung anong mangyari sa mga high-impact news na yan. So, ang assignment mo, lahat ng natutunan mo ngayon, isulat mo sa isang notebook para ready ka tomorrow for day 3. Sa day 3, sa screen tayo. Didiscuss natin paano gumawa ng demo account, tapos basics ng mga platform navigation, paano makita lahat ng terms na to in real life, mga balance, equity, SLTP, without confusion. So, yun lang. Kita-kits tayo.